Yes mga igala, mayong adlaw ka natong tanan ug welcome din sa itong panaguban sa atong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Yes mga igala no, ani ana usab kita sa itong panaguban. Mataghapon ni sa ang tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas kauban ni Armando Feniquito mga katambayan no. Anyways mga katambayan karong adlaw no, ato isgutan no una na diha no ang ato ang mga kwan no sa LTO operasyon sa Land Transportation Office kunasa atong mahibaw-an din hinyo kung unsa ba tong mga naguna nga mga kuan no, mga naguna nga kaning violation no nga sagad madakpan sa LTO nga naman jud ning kuan sa LTO gyud no ay kanang ginakadlukan ning LTO ba ya no pag maabot sa dalan pag makakita na ganyan nagnay na ka LTO gani murag makulba-kulbaan yun mga motorista ilabi na katong mga dili kompleto no ug mga papeles no. Pero actually, dili man good ang pagiging driving without license, no? Na mga top 5 or top 10 nga kuan no, wala lang napil diri ang numero mga katambayan no. Pero ato nang i-post sa tong social media page no, ang numero no. Pero actually kung nabasa man to ni Sir Yuri Lim no, ang maong mga kuan bat. Tapos karon pong kuan no, actually isa sa mga kuan gid problema pod no diri sa tuwa nga sagad madakpan no kay ang kuan defective lights kana sagaran yun ano especially sa mga nakamotor mo ni kadlukan pag naka-defective lights kaduha aning seatbelt amot lang amot in no particular order niya mora tok na hibaw-an sa gingon sa LTO. And of course mga katambayan no padayon nga po ng anti-colorum campaign no sa tuang Land Transportation Office no. But anyways hindi nato ni padugayon mga katambayan ato na paminahon no ang labaw sa Law Enforcement Division or Section sa LTO 11 no nga si Sir Yuri Lim. Minaw na to. Okay, for the last 6-7 months no. The usual, I'll give you mga top 5 violations no here in Davao. Dito lang umiikot sa 5 yung mga violations. Defective accessories or improper accessories, mapa motorcycle man or 4 wheels, no? Seat belt, still, no, marami pa rin na Davaoeños hindi nagsusot ng seat belt. Not just Davaoeños, is mga visitors coming from other provinces. Obstruction, no? The primary cause of traffic here in Davao is obstruction. Disregarding traffic sign, no parking sign ba yan, no left turn sign ba yan, no right turn ba yan sign, no? Yan. Then the illegal parking talaga na mga vehicles na hindi designated for parking. Yan po yung top 5 na common violations here in Davao City. Natin numbers ari sir. Nagbabari kasi yung numbers throughout from first quarter, second quarter. Sige. But in total, ay yung total lang sir sa first. I-total na lang sana. Okay. Ito ang anti-colorum campaign. O katong pagkuhan po na to, crackdown na to sa mga unregistered na mga tricycles. Okay, sige. Ang primary target ni ano ngayon, ang instruction, our Assistant Secretary Vigor Mendoza, is on crackdown for the unregistered motor vehicles, no? And the anti-colorum operations. For Davao City alone, meron na po tayong 79 colorum apprehensions since January. For the month of July alone, 34 as of last night units
no? Entering July. June was 18 units, no? So continuous pong operation. Nagpapasalamat po ako sa partner namin sa Philippine Coast Guard, no? So as soon as na deploy, na formalize po yung DOTR Special Action and Intelligence Committee for Transportation, yung DOTR SAIC, continuous yung operation nila 24/7, no? And itong team SAIC alone, nakuha nila yung 34 units for this month alone. Kanilang effort po yan. It's a composition of the LTO team, Philippine Coast Guard team, and the LTFRB team, no? Collaborative efforts po yan nila. Primary target talaga niya is Colorum operation. Okay? And Tricycles flying sa highways. for tricycle, since may Oplan Balikskwela ta ngayon, respetuhin muna namin yung mga tricycle, no? Since they are yun kasi yung common sa mga students na sinasakyan, no? Yung mga tricycles, yan talaga yung nakikita sa reality, no? Sa schools, no? After the Oplan, we will go back to the usual apprehension, including the tricycles, then the Colorum operation for tricycles and other type of vehicles. So may leeway ang mga tricycles. For the month for this month lang. Ito lang, respetuhin lang namin ngayon for the Oplan Balikskwela kasi kawawa naman po yung mga bata kung wala rin masakyan. Let's face the fact, ano po yung meron sa kalsada ngayon, no? Hindi naman po available lahat ng types of or modes of transportation from the residents of the kids going to the school. But ito po yung lumalabas sa kalsada, tricycle ang pinaka-common talaga mode of transportation. Well, not just in Davao City but throughout the region itself. So mo to mga higala no ang giingon ni Sir Yurilium no. Anyways mga katambayan no to aning ko no. Na dito sa nadiri gibutang din hino ang katong kuan kung wala ko nagkamali from January to July no. Ang unsa ni dali lang ha. Ang defective lights no nga gikuha dito is 1,441, musunod ang katong illegal parking ba to dahil lang na dito dire ang gingon din ni is seatbelt violations 1,394, ang disregarding atong ano ba atong panubayan dire be Ang illegal parking is 1,383. 1,383 ang 1,383 ang illegal parking. Ang obstruction offenses it's 1,330. Ang obstruction is 1,330. Ang illegal parking disregarding traffic signs. Disregarding traffic signs It's 1,315. 1,315 ang disregarding traffic signs muna ang isa sa mga kuno, and then Ang colorum violations ang colorum 79. 79 ang colorum. It's 1,586. 1,586 ang kining kuano 1,586 ang mga unregistered nga nangadakpan nga mga vehicles. So mo na ang latest ato ang kuano sa pagpanakop diya sa atong kadalan. But anyways mga katambayan no. So mo na no. Ay sige gyud padayon gyud mo no. Padayon gyud mo na inyong gibati kanang mga tricycle diha nagapataka o drop kanang kuan naga-unload o naga-load o unload no sa mga kuan. Bantay-bantay mo especially nag-adto pag mo sa mga highway. Pasalamat mo karon kay napa may kuan. Oplan Balikskwela pa no. Matagaan pa mo hantod August 9. No pero ayaw sa mo palabi pa jud kay basing maingon na pud mo nga walay kasing-kasing ang LTO gipalampas sa gani mo karon ha kay walay laing sakyanan ang atong mga estudyante. But anyways mga igala mo na ato ang kuno latest gikan sa ato ang LTO 11 enforcement unit mga igala. Anyways mga igala sa atong pagbalik no atong hisgutan no ang mga kuno initiatives karon bago na pud ba yan no si Uswag patay na pud no hay nako unsa bay mga kuan karon no unsa bay mga conservation unsa bay mga kampanya karon sa Philippine Eagle Foundation no nga dili gini makuan sa unsa naman to ni halos nagkadaghan naman ino na nagapamatay sa tong mga Philippine Eagles sinon. Anyways may gala sa tong pagbalik ato nang hisgutan no pinaagi sa to Philippine Eagle Foundation. But una ni ana balik lang kita human lang sa to ang importante pahinumdom ni atong sibiyanan.
Yes mga katambayan, balik kita din sa to ang panaguban sa itong tulungan noong tambayan sa Radyo Pilipinas. Anyways mga katambayan no, karong takna ano, ato ang ano no, kining himayon no, ug unsa man yung mga efforts na ginahimo karon sa to ang Philippine Eagle Foundation no. Ay nagkadaghan na gini sila mga igala no. Gahapon nabalita si Uswag. Mas kato ni agi gid ba no, kanang kuan na ba no? Ganun, grabe na ni karampant ng mga si pamatay o agilawa ba sila. Anyways, di po na ito mabasol po na may ibang mga kuan po, na mga efforts po, no, especially sa mga indigenous people, sa mga bantay bukid, no, nga nagatabang sa pag-conserve ng mga agila. Pero nga no, uban, no, I think it's about time na gid no, nga kuan na una si Magayon, so si Uswag na po dito sa Cebu. Sa naman tao ni sila eh. Anyways, mga katambayan, no, tuwa na ning kuano no, para may sagutan na gini siya, kay pangutana gini sa akong mga kaubanan sa buhat, yun ning mga efforts, no, o sa baba ng mga programs sa atong Philippine Eagle Foundation, no, nga dili ani gini makuha, no. Actually, dili naman gud ni sa Philippine Eagle Foundation, dapat apil na po siguro dapat ato ang local government, mga local government units ani, no, and even for mo lagi na lagi kanang the cat and mouse play ba. When the cat is away, the mouse will play gina always yun mga kundi wala po yung mga kriminal po mga igala magpadakop magpabantang unless kung nagid sila diferensya po sa kuan or isugid sila, di ba? Anyways mga igala ato nang kuno no, ato ang paminawon mga igala no, ang marketing coordinator sa Philippine Eagle Center diha sa May Malagos no, nga si Sir Tristan Montemor o si kuan asa ba to isa si kuan mga tambayan asa na to na diri ang isa nila mga igala no na si kuan si Sir Harold K. Manla na ang Forest Restoration Marketing Officer sa Philippine Eagle Foundation. Huminaw na to. About the resources and workforces that protects Eagle, kumusta? Ayun, no? So as stated earlier, we really need as much manpower as we can. So by doing our education campaigns, even though it's Kadayawan season, we're also incorporating our promos, our activities para to inspire advocates for the Philippine Eagle conservation. So through the exhibits, kani mga tree planting na mga activities, we're hoping to inspire mga environmental advocates for them to volunteer, to donate, and even help us in the conservation of the Philippine Eagle. So it's a constant process and daghan gyud siya need nga resources. And is this enough, sir? So, do you think? Kasi yes, in Davao and I think in Cordillera, there's an effort no because there's sightings of eagles and meron talagang eagles. But in some provinces na walang sightings or walang presence ng eagles, meron din bang mga efforts to help in not just protection but in campaigning also to raise awareness para sa protection ng mga eagles, to do tree planting activities, etc. In hopes na mag-multiply pa yung mga agila. So kaning Philippine Eagle, no, although it's the main core of our advocacy, ginagamit na namo ang message of the Philippine Eagle to advocate for the entire ecosystem. So even though nga kaning mga areas like in areas in the Philippines nga walay Philippine Eagle, we still use that Philippine Eagle umbrella because the Philippine Eagle siya is an umbrella species. So pag i-save na to Philippine Eagle, ma-save po ang entire ecosystem under it. Since it's also an apex predator, siya ang sa pinakataas sa food chain. So pag mawala ang Philippine Eagle, dako kayong effect sa uban nga mga animals and mga plants. So kani, what we do, we contextualize kung unsaan nasa ilaha, and then i-connect na yun siya pabalik sa atong Philippine Eagle para dili lang Philippine Eagle ang masave. To answer also your question, ma'am, that's why Philippine Eagle Foundation nag-partner with IP communities because sila po talaga yung forefront for the conservation of Philippine Eagles. Sila yung most practical partners. Okay, sila man po na nasa ground.
maybe more than 70% of the eagle population nasa sulod sa ancestral domains of our RP communities, right? So by equipping them, by partnering with them, and supporting, for example, we have Pantay Bukid, and Davao City is also parang nagabigay sila na incentives for that by protecting the eagles as our forest guards. So we're also having that not just in Davao City but also in Bukidnon, in Sarangani, in Apayao, the whole Cordillera, and the most practical solution is to equip the IP communities and support their conservation missions. Sir, last na lang, with these efforts, sir, anong implication na even though we have strong campaigns sa grassroots, we still have eagle na kanang biktima ng hunting, mamatay? Ano sa implication na sa atong efforts? Yun, it's a call for everyone's everyone's participation in the eagle conservation. The Philippine Eagle Center, we can also only do so much. But even yung mga areas na dili mahit there, damag yung areas na dili mahit sa education campaigns, we're hoping that through our digital presence, through our education campaigns, it could reach those areas na wala pa Philippine Eagle nga campaigns. And then hopefully in the future, wala na Philippine Eagle ang mapusilan. And also, we are calling for our leaders to maging strict pa sa policies natin and magpataw pa ng mas medyo mabigat pa na na penalties for it. So, yun po. PF Yapo. This past few months, atong kuan is 400 pairs pa illegal. Tapos, we have 392. Kano sa lang nito, 392 na lang pairs we have in the wild? So, actually po, noon po kasi it's 400 pairs, but it doesn't mean na naging 392 ngayon, na bumaba yung population nila. It's because po na there is an update po sa modeling. So, baka noon, baka 300 lang pala talaga. Tapos ngayon, may due to the parang updated na model na mas accurate, kumbaga, yun, naging 392 pairs po siya. So, hindi po, it doesn't mean po na bumaba yung population nila. Mas naging accurate lang po yung modeling, and that's why naging 392 pairs po siya. So, yun lang po. Other topic naman po. Sir, we recently transferred some of our breeding eagles in the National Breeding Sanctuary. Kamusta na po? Any update on them? Do we have any sa kanila? So just like last time, we answered this question, they're doing okay naman. So currently, ang atong Philippine Eagles, it's the Philippine Eagle breeding season na po. So yun, they're doing good and we can't answer any more than that. Yun lang. Thank you po. Hello po, Antonio Colina of Mindalis. Follow up lang regarding sa 3 million trees na target for reforestation. That covers how many hectares? Yung target reforestation pa na 3 million. That's 1,200 hectares po. And saan ang location nito? This will be near nesting sites of Philippine eagles po. For example, we have a forest restoration areas in Sirit. We also have a plot in Tambobong. We also have multiple areas in Bukidnon din po. So it's around the Philippines we're in. Na-identify namin as suitable areas for forest restoration near nesting sites ng Philippine eagle po. So that's Mindanao and saan parts sa Philippines pa? Mindanao and Sa ngayon po, it's Mindanao po muna, yung forest restoration. ang say timeline, sir, pila ka, di ba nag-launch siya kung March lang of this year? Ang say timeline, pila siya ka months, pila ka years siya i-implement?
So we base it on ano po for per million po it's about 10 years. So ganun. We don't want po kasi we want to make sure po that your trees will survive and it will contribute po talaga sa future. And we're, aside, hindi po kami nagtatanim lang po. We also do soil analysis and then we pupunta po kami doon to know kung ano po talaga yung naturally occurring trees there to make sure po na it will mimic the forest and that the inhabitants like the Philippine eagle will thrive also. How do you ensure pala that these seedlings survive? Kasi there were several attempts before na mag-tree planting but hindi po successful. Yes. So right now, you can also visit the Philippine Eagle Center. We have our central nursery there for our 3 million trees, and we have cultivated, produce both fruit trees and Sir, but how po? Like, meron silang caretaker na nag-assist? Yes po, we hire caretakers and also we also procure them sa aming IP communities na we also train them to produce seedlings. So to ensure po na we can provide as many species para makopy po namin yung diversity po ng forest. And sa ngayon po we have I think more than 1 million na po na seedlings sa Philippine Eagle Center and other satellite nurseries po, and they are healthy po. Sir, last po, isang species nito, can you name? All of the species, so we discourage po talaga and we're very strict na we will not plant exotic and yung destructive na mga species such as mahogany. So yun, medyo controversial kasi yan kasi maraming nagtatanim wherein they plant mga mahoganies, other invasive species. But for the 3 million trees, we will plant native trees, and some of these trees are dipterocarps, which are trees where Philippine eagles nest, such as the lawaan. We also have the almasiga. So those are some of the tree species na itatanim po natin. So mo to mga igala malagi na hinako. Mo to mga efforts unta maundang na ginisip pamatay ng mga Philippine eagle gaday kapila naman kapila naman nato naging na kampanya pero mo lagi po dili po siguro maabot siguro sa kanpot dili maabot sa signal sa internet so mas maayo siguro nga kanang mga targeton karon sa Philippine Eagle Foundation mag-guesting sila kanang mga AM stations kay kanailang signal maabot gina dito sa kabukiran kumpara ng internet hinay kay tapos na pa ibang mga kuanpod nga nagasalig pa lang gihapon sa radyo especially sa kabukiran diri sa syudad o doon sa mga urban areas kana siguro mo na ang nasa Philippine Eagle amo na mga maabot sa impormasyon pero wala mo gud kalaban dinhi sa syudad na tuwas bukid tuwas kalasangan kung di na to na ma-address po na problema po so unsa pa na to kandak og kuan kung di na siya ma-address di na to na makuan din gapo kay tagka ng kuan social media card katong kuan pero pag ubot ito sa bukid wala may social media di ba mas nindot gyud na unahon sa nato para dili kilisod mga AM radio stations sa matag kuan AM kay para maabot dito kay ang FM mga igara medyo alanganin labi nag obstruction sumala pa sa muang broadcast operation supervisor din na si Ma'am Lintino kuan jud lisod kung kung FM mas lisod kung social media lang. Anyways mga katambayan unta nakahatag to og kuan tabangan na lang nato ang Philippine Eagle Foundation sa pagprotekta aning mga agila mga kuan sa pag-share especially yung mga kaubanan nato sa buhat nga na AM station nga maabot ito sa lagyong dapit tabangan nato ni kay para munda ni si pamatay og kuan ani nga mga Philippine Eagle. Anyways mga katambayan mataigong oras hangtod sunod po diri sa tong panaguban sa tong tulumanog tambayan sa Radyo Pilipinas. Daghang salamat ug mayong adlaw mabuhay ang bagong Pilipinas.